may pagsisisi ba sa part ni Inday Sara Duterte sa kanyang naging desisyon noong 2022 election? Well, yan ang ating pag-uusapan at sasagutin sa videong ito mga kapolitika. Pero kung kayo ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel at mahilig kayo sa issue ng politika, please don't forget to like and subscribe dito sa aking YouTube channel mga kapolitika. Okay, so ang ating pag-uusapan sa ngayon itong si VP Inday Sara at kanyang naging desisyon ng 2022 election. Lingid sa ating kaalaman mga kapolitika, pinupukol ngayon ng samot-saring issue itong ating Vice President, itong kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte at the same time, itong kanilang naging platform noong nakarang alhalan na ang SMNI. So ang tanong natin dito is may pagsisisi ba sa part ni Inday Sara Duterte dito sa kanyang naging desisyon na Vice President lang itong kanyang tinakbuhan instead of presidentiable mga kapolitika. So ang inyong nakikita ngayon mga kapolitika, data po yan ng 2021 survey, first quarter mga kapolitika, kasi 2022 election, so 2021 nagkaroon na ng mga survey results at survey na mga pag-aral tungkol sa maging outcome ng 2022 election kung sakaling tumakbo si Vice President Sara Duterte na paging presidente sa Pilipinas noong 2022 election. So, ang lumalabas mga kapolitika is number 1, itong si Vice President Sara Duterte sa resulta ng Pulse Asia 2021 ito mga kapolitika. So, si Inday Sara ang nangunguna which is 20% at si BBM 15% at si Isko Moreno is 13% at si Pacquiao is 12%. So ito yung sinasabi ng papa ni or tatay ni Inday Sara Duterte dati mga kapolitika na bakit Vice President lang ang yung tinakbuhan kung saan is ikaw yung number 1 sa survey. Okay, so hindi nakinig itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang tatay dati, di ba? Nung inadvisean ito na sana ay presidente itong tinakbuhan mo. Well, hindi naman kasi hawak ni former President Duterte itong kanyang anak na si Inday Sara kasi malaki na ito at may sarili ng desisyon sa buhay mga kapolitika. Okay, but sad to say is yung tambalan ni unit team nila Bongbong Marcos at ni Inday Sara Duterte is hindi nga nag-work out mga kapolitika. Okay, yung inaasam na pagkakaisa, yung unity na isinusulong noong nakarang election is hindi nakamit kasi dahil sa mga political interest at hindi naman lingid sa ating kaalaman na ngayon is yung platform na ginamit ni Bongbong Marcos at ni Inday Sara Duterte na SMNI is ngayon is tinanggalan na ng prangkesa, ni-revoke na yung franchise ng SMNI mga kapolitika at galit na galit dito si Apollo. So bakit nga ba ito nangyari mga kapolitika itong kay VP Sara na kung saan is naging Vice President lamang siya instead na dapat is presidentiable itong kanyang takbuhan kasi ito yung advice ng kanyang papa noong 2022 election mga kapolitika. Unang-una itong si Senator Amy Marcos is pumupunta sila sa Davao kasama itong si Bongbong Marcos para i-kumbinsihin itong si VP Inday Sara na tumakbo na Vice President para makuha ng mga Marcos ang boto sa Mindanao kasi mga kapolitika kung si Bongbong Marcos lang yung tatakbo is hindi talaga ito mananalo at walang Bongbong Marcos sana ngayon na nakaupo dyan sa Malacanang. Okay, hindi siya iboboto ng mga Bisaya. For sure yan mga kapolitika. Kasi nung time ng papa ni Bongbong Marcos is ang natandaan ng mga Bisaya is naghihirap yung Mindanao at yung kanilang mga lugar mga kapolitika is napabayaan. Kung meron mang mga umasenso na lugar, maybe yung dito lang sa bandang Luzon. Pero yung Mindanao is naghirap mga kapolitika. So yun yung natandaan ng mga Bisaya at of course, nung 2016 nga, 'di ba, hindi nanalo si Bongbong Marcos doon sa Mindanao. So the only way na masungkit ng mga Marcos itong boto ng mga taga Mindanao is itong si Inday Sara Duterte ang susi mga kapolitika. Kasi ang sabi daw matapang yung papa nila Bongbong Marcos at pareho ng ugali dito sa mga Duterte. So ito yung napakabango na pangalan dati sa politika bago itong 2022 election. Okay, so pero ang sabi nga ngayon, di ba, parang nabudol daw itong si VP Inday Sara dito sa kay Bongbong Marcos kasi magkaiba sila ng pulisya at hindi nag-workout, hindi sila nagkakasundo mga kapolitika sa mga political issues dito sa ating bansa. Okay, so at noong 2021 mga kapolitika is napakataas pa ng approval at trust rating itong sina former President Rodrigo Roa Duterte. Yung kanyang administrasyon mga kapolitika is napakataas ng approval at trust rating. So kumbaga, itong si Duterte talaga ang susi para manalo at makabalik dyan sa Malacanang itong sina Bongbong Marcos at kanyang pamilya. But sad to say,
ito palang si Bongbong Marcos is hindi pala talaga siya yung namumuno, parang hindi siya yung namumuno sa ating bansa. Kumbaga, merong mga nakapalibot sa kanya na kung saan is dinidiktahan siya. Okay, at tinawag pa nga itong si Bongbong Marcos, 'di ba, dati na weak leader nitong former President Rodrigo Roa Duterte, mga kapolitika. At it turned out na parang totoo nga yung sinasabi ni former President Duterte, kasi itong si Bongbong Marcos is hindi siya makagawa ng sarili niyang desisyon para sa bayan. Kinakailangan niya pa yung advice ng kanyang asawa, yung advice ng kanyang pinsan, at yung mga tao na may impluwensya dito sa kanyang pamilya, mga kapolitika. Okay, at yung mga even though meron namang mga nagawa talaga na maganda itong si Bongbong Marcos, na kung saan is nagbe-benefit ang mga tao. Pero parang hindi nga satisfied ang mga tao dito sa performance ng ating mahal na Pangulo, mga kapolitika. But malayo pa yung 2028 at meron pang mga changes for sure na mangyayari, at malayo pa yung 2028, mga kapolitika. Ibig sabihin yan is meron pang panahon itong si Bongbong Marcos para ituwid yung mga pamamalakad at pamamahala dito sa ating bansa, mga kapolitika. Same din sa side ni Vice President Sara Duterte, na kung saan is even though may malaking pagsisisi nga dito sa kanyang naging desisyon ng 2022 election, is meron pang time rin na kung saan is may pakita na hindi rin nagkamali ang taong bayan sa pagboto sa kanya, mga kapolitika. Kasi itong si VP Inday Sara is matinong leader naman. Makikita yan, mga kapolitika, doon sa kanilang pamamalakad doon sa Davao City, na kung saan is napaunlad nila at napayapa nila yung Davao City sa pamamagitan ng magandang pamamahala, at the same time malinis, mga kapolitika, na pag-i-implement ng mga projects ng lungsod. Alright, so yun lamang ating masabi, mga kapolitika, hinggil sa isyong ito. Kayo, ano ang inyong masabi? Please, again, kung kayo bago pa lang ito sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe for more videos.